Halika at subaybayan natin ang kwento ni Kang Jian. Siya ay isang especially iyan ng North Korea. Sinanay mula noong 5 taong gulang sa North Korea upang maging sandata ng tao at isang henyong secret agent. Siya ay itinalaga sa isang misyon upang makalusot sa mataas na lipunan ng South Korea at bumuo ng makapangyarihang mga koneksyon. Gayunpaman, ang pakikipagkaibigan ay lumalabas na isang mas malaking misyon kaysa sa inaasahan. Kasama ang kanyang ama, isang world-class na hacker, at ang kanyang ina na isang maalamat na assassin, nabubuhay siya bilang bahagi ng isang pekeng pamilya, na nagsimula sa isang paglalakbay upang mahanap ang tunay na kaligayahan sa gitna ng panganib. Magsisimula ang ating kwento sa airport kung saan makikita ang isang eroplano na lumilipad sa himpapawid, at sa loob makikita ang maraming tao ang naglalakad, at makikita ang isang lalaking nakasuot ng bulaklaking damit at sa tabi niya ay may isang babae ang nakatayo. Maya-maya lang ay isa pang binata na may itim na buhok ang dumaan sa gitna. At bitbit ang kanyang mga malita, tinungo ng binata ang exit ng airport. Sa wakas, makikita ang tatlo na magkakasamang paalis ng terminal. Super excited ang matandang lalaki at sinasabi niya sa kanyang asawa na iba ang hangin sa South Korea. Pinagalitan siya ng asawa niya, huwag daw magsalita ng ganyan dahil baka magkaroon pa sila ng problema. Inis na itinanong ng bata kung kailangan ba talaga nilang magsuot ng kakaibang damit, ngunit pinagtawanan lang siya ng kanyang mga kasama sa likod. Pagkatapos ay ipinatong ng kanyang ina ang kanyang kamay sa kanyang ulo at tinawag siyang kanyang anak. Yakap-yakap ang gwapong anak. At sinabi ng kanyang ina na hindi ka dapat nagsasalita ng mga ganyan dito. Ngayon sa kalsada, sumakay sila ng taxi patungo sa kanilang destinasyon. Biglang lumitaw ang isang higanteng gusali sa kanilang harapan, na ikinamangha nila. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at dumaan sa isa pang gusali na may napakakakaibang hugis. Inilabas ng ama ang kanyang ulo sa sasakyan, nagulat sa mga makukulay na gusali. Sa loob ng sasakyan, iba ang reaksyon ng buong pamilya sa malaking lungsod. Nagtataka, nagtanong ang lalaki kung totoo nga ba ang lahat ng mga gusali sa lungsod. Kalmado lang ang ngiti ng ina, pinagmamasdan ang reaksyon ng asawa. Samantala, ang ating bida ay nananatiling tahimik at nag-iisip sa likurang upuan. Biglang nagsalita ang taxi driver at sinabing mukhang matagal na kayong hindi nakabisita sa Seoul. At tuwang-tuwa na sinigaw ng ama na unang pagkakataon nila dito sa Seoul. Pagkatapos marinig ang pahayag ng matandang lalaki, ang taxi driver ay naiwang nalilito. Pagkatapos ay may biglang sumulpat na kamay sa kanyang likuran at sa walang ano-ano ay sinampal ito ng kanyang asawa at sinabihan itong tumingin sa mga gusali. Hindi naiintindihan ng anumang bagay, ang driver ay patuloy na nagmamaneho sa kalsada ng nalilito. Matapos matamaan ng sampal, medyo nahihilo ang ama sa front seat habang patuloy na pinagmamasdan ng driver. Tawang-tawa ang nanay sa sitwasyon, habang ang ating bida ay walang pakialam sa kanilang ginagawa. Sa wakas, nakarating na sila sa kanilang destinasyon, na isang napakagarang residential building. Mula sa ibaba, ang pamilya ay tumitingin sa itaas, at ang ina ay nabighani sa lugar. Tila, ang kanilang apartment ay nagkakahalaga ng higit sa 4 na milyong dolyar. Biglang naging seryoso ang mukha ng binata nang makarinig ng boses sa kanilang likuran. Paglingon nila nakita nila ang isang security guard na papalapit sa kanila. Tinanong ng guard kung sino ang binibisita nila at kailangan daw nila ng pass para makapasok. Saglit na tinitigan ng grupo ang security guard nang hindi nagsasabi ng isang salita. Itinuro ng ama ang pinakamataas na palapag at sinabing ang kanilang tahanan ang pinakamalaki sa lahat. Nabigla sa sagot, ang gwardya ay pinagpawisan ng malamig, hindi alam kung ano ang gagawin. Kinumpirma ng ina na lumipat sila noong nakaraang buwan, at nagpisay ng ang kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ng security guard, ganap na nagyelo sa pagkagulat. Lumipat ang eksena sa Seoul International High School. Sa isang silid-aralan, inanunsyo ng isang guro ang pagdating ng isang transfer student. Ang mga estudyante ay nagsimulang magbulungan, iniisip kung sino ang bagong transferee. Patuloy nilang pinagmamasdan ng bagong lipat na estudyante habang ang iba ay walang pakialam. Sinabi ng guro na ang pagiging nasa advanced na klase ay nagpapakita na ang bata ay matalino, kailangan magkasundo ang lahat. Nang makitang hindi siya kumikibo, tinanong ng guro kung hindi ba siya magpapakilala.
Nakatayo sa harap ng klase, ang binata ay nananatiling tahimik ng ilang sandali. Pagbasag ng katahimikan, sa wakas ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa klase bilang Kang Jian. Sa seryosong ekspresyon, hiniling niya na sana ay maging maayos ang kanilang pagsasama-sama. Ang isa sa mga babae sa klase ay agad na nagkaroon ng crush at sa tingin niya ay sobrang cool ng bago nilang kaklase. Sinabi ng babae na siya ang kanyang ideal type, at nagkomento ang kanyang kaibigan. Mukhang may bago na namang crush ang kaibigan niyang si Ara. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinabihan ng guro ang binata na maupo na siya upang makapagsimula na sa klase. Pagkatapos ay pumili siya ng bakanting upuan, nakita niya ang bakanting upuan sa likod, at dahan-dahan niyang hinayla ito upang umupo. Habang siya ay tahimik na nakaupo, pinapanood siya ng isang lalaking pula ang buhok sa may gilid. Masama ang tingin sa kanya ng lalaki, kasama ang kaibigan nito. At biglang nagtanong ang guro kay Jian kung sa tingin mo ba ay makakasabay ka sa lesson. Nasa klase ka ng second year at second semester alam mo ba, ngunit hindi sumagot si Jian at tahimik lang siyang nakaupo habang nakakross ang mga kamay. Nang makitang hindi siya kumikibo tinawag siya ng guro at sinabing pumunta siya sa harap, dahil kailangan niyang e-solve ang problem na nakasulat sa board. Kaya seryoso niyang tinitigan ang nakasulat sa board, at wala pang ilang segundo ay agad na nagsalita si Jian at sinabing 224 ang sagot. Nagulat ang guro at natahimik siya nang marinig ang sagot mula kay Jian. Pagkatapos isa sa kanyang mga kaklase ang dali-daling nag-solve ng problem, pagkatapos nagtaas siya ng kamay at tinawag ang guro at sinabing sinubukan niya itong e-solve at sabay tingin kay Jian at sinabing tama ang kanyang sagot. Gulat na gulat ang guro hindi siya makapaniwala sa isip niya na gawa ng batang iyon na malutas ang isang advanced na problema sa pagkakasunod-sunod sa kanyang isip, sa ganoong kaikling oras. Maging ang may pulang buhok at ang kanyang kaibigan ay nagulat sa katalinuhan ng ating bida. Pati ang ibang estudyante na nasa loob ng classroom ay nabigla rin sa galing ng binata. Lalong nagiging interesado ang babaeng nagkagusto sa kanya. At sinabing mas lalo ko pa siyang nagugustuhan sa ngayon. Habang ang lahat ay gulat na gulat dahil sa katalinuhan ng ating bida, siya ay chill lang na nakaupo habang nakakross ang kanyang mga kamay puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Sa determinadong tingin, iniisip niya sa sarili na tatapusin niya ang kanyang misyon. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan makikita ang isang batang Jian na hinihingal sa kagubatan. Desperado siyang tumatakbo, at pagod siya at makikita na may isang sundalo sa kanyang likuran. At pagkatapos tumakbo makikita siyang nag-aaral gamit ang mga advanced na libro sa English at Matematika, at isang figure ang mahigpit na nakabantay sa kanya habang siya ay nag-aaral. Habang siya ay unti-unting lumalaki sinasanay na siyang gumamit ng kutsilyo at makikita ang ating bida nag-e-ensayo, mabilis niyang hinihiwa ang puno gamit ang kanyang kutsilyo. Hanggang siya ay magbinata sinasanay na siya kung paano gumamit ng baril. At makikita ang ilang mga target na nakadikit sa puno at makikita ang ating bida na sinasanay ang kanyang kakayahan sa pagpuntirya ng target mula sa malayo. Hanggang sa panahon ng taglamig walang tigil siyang nag-e-ensayo patuloy siyang tumatakbo upang maging malakas at nang handa na siya sinabi ng sundalo na oras na para sa tunay na laban, tinitigan niya ito ng seryoso. Habang sila ay nakatayo at nagkatinginan, mabilis na tumakbo ang binata patungo sa kanyang tagapagsanay upang salakayin siya. Sa oras ng laban, naghatid ang sundalo ng isang malakas na sipa, ngunit nasangga ito ni Jian gamit ang kanyang kamay, at mabilis na nag-counter gamit ang kanyang kutsilyo, at mabilis din itong maiwasan ng sundalo at mabilis din siyang nag-counter ng isang saksak patungo sa ulo ni Jian. Agad niya itong napansin, kaya ibinaba niya ang kanyang katawan upang iwasan ang kutsilyo na tumama sa kanya, na ikinamangha ng sundalo dahil sa bilis ng kanyang reaksyon. Ngunit kahit na iwasan niya ang ataking iyon ay inabot pa rin ang kanyang noo na dahilan ng pagderyugo. At patuloy silang nagpapalitan ng kanilang mga pag-atake. Nang handa na siya ipinaalam ng isang opisyal na naitakda na ang kanyang unang misyon. Ang kanyang operasyon ay sa South Joseon, at ipinaalam niya na ang misyon ay hindi bababa sa 10 taon upang makumplito. Ang layunin ay makalusot sa matataas na uri at bumuo ng mga koneksyon sa politika at ekonomiya. Pagkatapos nito, kailangan na lang niyang maghintay ng mga utos mula sa partido na kumilos. Ang bigat ng misyon ay nagpapawi sa ating bida at napaka-tense. Tinanong ng superior kung naiintindihan niya at tumugon si Jian ng isang pagsaludo sa militar.
Bigla niyang napansin ang dalawang figure na pumasok sa command room na nasa likod niya. Ang kanyang mga magulang ay nakasuot din ng uniforme ng militar, mukhang seryoso. Ipinakilala ng opisyal ang dalawa bilang mga kasama na tutulong sa kanya sa misyon. Ang kanyang mga bagong kasama ay tumitingin sa kanya na may seryoso at propesyonal na ekspresyon. Inaayos ng superior ang kanyang cap, nasiyahan sa pangkat na binuo para sa operasyon. Sa isang seryosong ekspresyon, tinatanggap ng ating pangunahing tauhan ang misyon ng walang tanong. Tila nanginginig ang kanyang mga pekeng magulang, at pinunasan pa ng lalaki ang isang luha sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, ang pamilya ay nanirahan sa kanilang bago at marangyang apartment. Mula sa bintana, pinagmamasdan ng ama ang kalawakan ng Seoul, lubos na namangha. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang asawa at tinanong kung sa tingin mo ba maloloko si Jian sa kanila. Ang babae ay tumugon sa isang nag-aalalang ekspresyon at sinabing huwag tayong magmadali, at ang kanyang asawa ay mukhang napakalungkot. Niyakap ang kanyang asawa, sinabi niya sa kanya na huwag maging padalos-dalos at manatiling kalmado. Idinagdag niya na ang pag-alis ng bata sa kakilakilabot na lugar na iyon ay sapat na sa ngayon. Sa paaralan, lumapit sa kanya ang grupo ng kababaihan at sinabi ng isa kung gusto ba niyang kunan ng litrato si Ara. Hindi maintindihan ang kanilang pinagsasabi kaya nagtataka siya, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay sabay-sabay na nagtanong ang tatlong babae kay Jian at tinatanong nila kung bakit siya nag-transfer. Saan siya galing ng school? At kung galing ba siyang abroad at kung ang ama daw ba niya ay nasa Ministry of Foreign Affairs. Halatang hindi komportable, ang binata ay nagsimulang pagpawisan, hindi alam kung ano ang isasagot. At may isang figure ng isang babae ang papalapit sa kanya. Tumayo ito sa harap niya kasama ng ibang kababaihan. At ipinakilala niya ang sarili sa binata bilang si Liara. Tinanong ng dalaga kung talagang Kang Jian ba talaga ang pangalan niya, at tahimik niya itong tinitigan. Sa isang analytical na titig, ang ating bida ay nagmamasid sa kanya ng mabuti. At bigla niyang naalala, kagabi habang nasa kwarto niya ang binata, nag-aaral, nakatutok sa misyon. Sa kanyang mesa, makikita ang file ni Liara kasama ang lahat ng kanyang personal na data. Sa isang seryosong ekspresyon, ang ating bida ay nananatiling nakatutok sa kanyang misyon. Biglang pumasok sa kwarto ang kanyang ama na may hawak na isang tumpok ng mga papel. Sinabi ng kanyang ama na narito ang mga file ng mga target na kailangan niyang kabisaduhin, at tutukan, at ibinaba na nga ng kanyang ama ang mga files na kanyang hawak. Nang makita niya ang dami ng files na kanyang kakabisaduhin, medyo tumaas ang boses niya, at sinabing naiintindihan ko, kaya pinagalitan siya ng kanyang ama at sinabihan siyang ayusin ang paraan ng kanyang pagsasalita, kaya tumingin siya sa kanyang ama ng medyo naiinis pero hindi siya nagsalita. Ang kanyang ama ay nagpapaalala sa kanya na dapat siyang kumilos na parang isang taong ipinanganak at lumaki dito. Tinitigan siya ng lalaki at tinanong kung naiintindihan niya ang utos. Sa isang matatag na tingin, ang ating bida ay sumagot lamang. Nang oo nang walang pag-aalinlangan. Bumalik ang eksena sa silid-aralan, kung saan si Jian ay nakaupo sa harap ni Liara. Sa kanyang mga iniisip, kinilala niya siya bilang numero 1 priority target ng misyon. Ang kanyang file ay nagpapakita na siya ay anak ng CEO ng Samjong Group, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang kanyang misyon ay mapanatili ang mabuting relasyon sa kanya, para balang araw makuha ang sekreto ng Samjong Group. Tinanong ni Ara si Jian kung lagi ba itong tahimik. Kaya sumigaw siya ng malakas. Inilabas ng babae ang kanyang telepono at ipinakita ito sa ating bida. Walang pag-aaksaya ng oras, hiningi ng dalaga ang kanyang Instagram para ma-add siya nito. Pinagmamasdan lang siya ni Jian, hindi alam kung anong ibig niyang sabihin. Nang makitang wala siyang ginagawa, tinanong nila si Jian kung hindi ba siya gumagamit ng Instagram. O di kaya libro lang ang kanyang ginagamit. Pagkatapos ay hiningi ni Ara ang kanyang telepono upang makuha man lang ang kanyang numero ng telepono. Hindi alam kung ano ang sasabihin, si Jian ay ganap na nagyelo at tahimik. Sa gulat, pinagpapawisan siya dahil ang kanyang misyon ay nasa panganib. Tinanong ng isa sa mga kaibigan ni Ara kung wala man lang ba siyang cellphone, na ipinagtataka din ni Ara. Patuloy na pinagpawisan ang ating bida, dahil wala talaga siyang idea kung ano ang ibig nilang sabihin. Sa inis ng dalaga ay sinabi nito kung siya ba ay taong kuweba,
dahil sa wala man lang siya kahit cellphone. Napatingin sa kanya si Ara na may dismayadong ekspresyon at tila nawawalan na ng interes sa kanya. Kaya pa simple itong tumalikod at naglakad palayo ng walang salita. Dahil sa nangyari ay natulala si Gian at nanigas na parang statue. Kaya nagsimulang magtawanan ang dalawa niyang mayabang na kaklase, at nagbulungan ang iba pa niyang mga kaklase at sinasabi na baka mahigpit ang kanyang mga magulang sa kanya, kaya wala siyang cellphone. At pagkatapos ay umalis na ang mga babae, naiwan ang ating bida. Galit na kinuyam ang kanyang pantalon, iniisip kung ano ba ang sinasabi nilang Instagram, book, at cellphone, na umaalingaw sa kanyang isipan na nagpapabaliw sa kanya. Pagkatapos ng klase, makikita natin ang pangkalahatang tanawin ng lungsod at malapit ng lumubog ang araw. Ang binata ay lubos na naguguluhan patuloy pero niyang iniisip ang mga sinabi ng babae kanina tungkol sa Instagram at cellphone. Mag-isa siyang naglalakad sa bangkita, nag-iisip tungkol sa mga kaganapan sa araw na iyon. Dahan-dahan niyang hinahakbang ang kanyang mga paa, gamit ang kanyang malinis na puting sneakers, at bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Nakita niya ang napakaraming sasakyan na nakapila sa harap ng eskwelahan na naghihintay para sa mga estudyante. Isang kaklase ang dumaan sa kanyang gilid at siya ay namangha nang makita niya ang isang napakagandang babae sa harap niya. Inayos ng babae ang kanyang buhok at tila malalim ang iniisip. Ang ating bida ay pinagmamasdan siya ng mabuti at kinikilala siya bilang kanyang target, rank, ngunit bago pa niya maisip kung pang ilang rank siya ay may biglang dumaan sa kanyang harap na isang malaking tao na nakasuot na ikinagulat niya. Tumayo sa harap niya ang napakalaking bodyguard, at tumingin sa kanya na may seryosong ekspresyon. Ngunit ang ating bida ay hindi natakot kaya tinitigan niya din ito pabalik na puno ng determinasyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tinawag ng isang bodyguard ang dalaga para pumasok sa luxury car, at napapaligiran ito ng mga security guard. Pagkatapos ay makikita ang dalaga na nakasakay na ng sasakyan, habang pinapanood ni Gian ang eksena bigla siyang nagulat dahil nakita niya si Ara sa kanyang harapan, napapasok na ng kanyang sasakyan. Pagkatapos makikita ang mga nakalinyang sasakyan na nakahanda ng umalis. Paalis na ang sasakyan ni Ara, habang si Gian tahimik na pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Habang siya ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng sasakyan ng mga mayayamang tao, biglang may kamay na humawak sa kanyang mukha, at sinabing huwag hamarang sa kanyang dinaraanan. Ito ay ang lalaking may pula ang buhok na bully na inutusan siyang tumabi, sabay hawi sa ulo ni Gian. Tinitigan siya ng masama ng lalaking may pula ang buhok at nagtatanong ano pa ang ginagawa niya habang nakatayo. Kaya tinitigan ni Gian ang mayabang na lalaki na may inis na ekspresyon. At mayabang na sinabi ng bully na nakakasira ka sa paningin. Pagkatapos ay pumagitna sa kanila ang malaking security guard at nagpapasalamat sa lalaking may pula ang buhok, para sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos ay sabay na naglakad ang dalawa papunta sa kanilang sasakyan, habang si Gian ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Pagkasakay ng lalaking may pula ang buhok sa kanyang sasakyan ay agad itong umalis, at naiwan si Gian na nakatayo kasama ang pulutong ng mga estudyante na naghihintay sa kanilang sasakyan, at makikita si Gian na may hindi nasisiyahang ekspresyon, dahil sa ginawa sa kanya kanina ng bully. Biglang lumapit sa kanya ang kanyang kaklase na may mahabang bangs, at tinawag siya nito, na agad din naman niyang napansin kaya tiningnan niya ito, at sinabi ng estudyanteng mahaba ang bangs, na ang paaralang ito ay may maraming mga bata mula sa napaka-prestihiyosong pamilya, at ang daan pauwi pagkatapos ng klase ay palaging ganito kasikip. Pagkakita niya dito nalaman niya agad na isa ito sa kanyang mga target na kailangan niyang pakisamahan, at sinabi ng estudyanteng may bangs na kung wala siyang sasakyan ay pwede niya siya na ihatid sa kanyang inuuwian. Kaya pinag-iisipan mabuti ni Gian ang alok sa kanya ng kanyang kaklase. At sinabi ng kanyang kaklase kung hindi siya komportable ay, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay agad na pumayag si Gian sa kanyang alok na ihatid siya. Pagkatapos makikita ang sasakyan na tumatakbo sa kalsada, at tinatanong ng kanyang kaklase kung saan siya nakatira. Kaya sinabi ni Gian na nakatira siya sa Banpo Blue Tower. Sa loob ng sasakyan, pinupuri ng bata si Gian, dahil sa nakatira daw siya sa magandang bahay at agad na ipinakilala ang sarili siya daw si Jiang Dongwoo. At agad din naman na sumagot ang ating bida na siya si Kang Gian.
Pagkatapos ay hiniling ni Dongwoo sa kanyang driver na mangyaring huminto sa Blue Tower bago pumunta sa akademya. Ang driver na mukhang pagod ay agad na sumang-ayon sa utos sa kanya ng kanyang amo. Sa likod na upuan, ang dalawang bata ay natahimik ng ilang sandali. Kaya sinubukan ni Dongwoo na basagin ang katahimikan kaya tinawag niya si Jian. At tinanong niya kung paano na-solve ni Jian ang problemang iyon sa matematika. Si Jian ay lumingon sa kanya at medyo nagulat siya sa kanyang tanong, at mabilis na nagsorry si Dongwoo at sinabi niyang ang pag-solve mo kanina ng mabilis sa iyong utak ay nakakamangha. At hindi nagdalawang isip na sinabi ni Dongwoo na siya talaga ay mahina sa math at nangangailangan ng tulong. Kaya biglang sinabi ni Jian, kung gusto niya bang maging tutor niya siya. Na ikinagulat ni Dongwoo. Kaya sinabi ni Jian na tuturuan niya siya kung paano e-solve yun, kaya masayang sinabi ni Dongwoo, kung totoo ba. Kaya abot tenga ang kanyang ngiti, at parang hindi siya makapaniwala. Sa isip ni Jian na pagtanto ng bata na ang bagay na ito ay lumalabas na mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. At pagkatapos ay biglang itinanong sa kanya ni Dongwoo kung totoo ba na wala siyang Instagram at wala rin siyang cellphone. Na kanyang ikinabigla, sa isa pang sasakyan, tinawag ni Ara ang kanyang driver at secretary na si Mr. Yang. At agad na sinabi ni Mr. Yang kung ano yun. Sinabi ng dalaga na, gusto niyang malaman ang tungkol sa bagong estudyante na lumipat noong araw na iyon. Kaya tinanong ng secretary, kung gusto niya bang paimbestigahan siya sa strategy department. At agad na sinabi ni Ara na hindi na kailangan. At sinabi ni Ara na gusto lang niya malaman kung siya ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Agad na naiintindihan ng secretary kaya nangangako siya na ipapahanda niya ang mga ito mamayang gabi. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.